O magandang hapon sa inyo lahat. Once again, welcome back sa ating session number 4 para sa 50 Days of Supernatural Transformation na kailangan natin ngayon lalo po sa pagpasok ng bagong taon. At ngayon po tayo papasok sa ating 4th lesson, which is about emotional health na napakahalaga. Transformed in our emotional health. Let's show our PowerPoint. Sabi dito, come to me all you are weary and burdened and I will give you rest. Yan, lahat daw na napapagod at nabibigatan ay lumapit sa Panginoon. At alam na kung maging aminado lang tayo sa lahat, lahat po tayo ay napapagod. Lahat tayo ay may emotional wounds. Lahat tayo ay may emotional hurts. You just have to be honest about it. So before we continue, let's just pray. Father God, salamat po sa oras na to. I pray that you just bless our session for this moment. I pray that ikaw pagpatuloy na mangusap sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So katulad ng sinasabi ko, ang lahat ng tao ay mayroong emotional hurts. It's just in the different forms, different ways, different manners, kung paano tayo nasaktan, na-offend o ng mga memories, mga bagay na talagang nagpabigat sa ating kalooban. And all of us need healing. Kaya nga si Lord, isa sa mga pinangako niya na healing ay ang emotional healing. Sabi sa Psalms 147:3, He heals the broken-hearted and bandages their wounds. Yan, pinagaling niya ang mga broken-hearted at ginamot ang mga sugat, at lahat tayo ay dapat magkaroon ng pagkakataon maging honest with ourselves that all of us need healing. So paano tayo gagaling? Paano tayo gagaling para sa mga emotional wounds na yan na talagang lahat tayo ay exposed? So there are 5 steps that we need to do so that we can be healed emotionally. So number 1, for us to be emotionally healed is to reveal my heart. We must reveal your heart, o ipahayag ang ating sugat. Aminin natin, you will never be emotionally healthy until you face your feelings straight on. Hindi ka kailanman magiging malusog sa emosyon hanggang sarapin mo ng diretso ang iyong damdamin. Kasi may mga tao, iba-iba yung paraan ng pagharap sa mga sakit sa damdamin, di ba? Lalo mga lalaki ay medyo may pride sa mga bagay na yun eh. Ano ba yung mga paraan na tayo ay hinaharap natin ang mga ganun sugat? Number 1, marito ay kinakalimutan lang natin, i-ignore natin, and pero it's not easily forgotten dahil alam natin na ito'y bumabalik-balik. Bumabalik sa ating alaala at lalo lang tayo nasasaktan. At pangalawa, ay maari ito ay tinatakbuhan natin. Maaring we run away from it. Talagang iniwasan natin pag dumarating mga problema, pag talagang iniwasan natin, ayaw natin pag-usapan, and therefore hindi mo talaga nawawala. Or pangatlo, ito ay ating ini-ignore o binabaliwala natin. Nandiyan nasa harapan mo, pero hindi mo ito pinapansin, talagang sinasagop mo lang, kaya ko yan, iisip mo, kaya mo talaga, and all that. Or ito ay pinagtatakpan mo pa, diba? So, sino sa inyo ang guilty sa lahat ng mga bagay na yan? Na yung mga emotional hurts natin na hindi natin hinaharap, ignore natin, pinagtataguan natin, o pinagtatakpan pa natin, pero ang dapat natin talaga ay ito ay harapin at idulog sa Panginoon. Diba? So, ito ay talagang dapat nating So, we must reveal it, we must aminin natin, sabi nga, ang unang hakbang sa paggaling ay ang pag-amin. Diba? Sa doktor din, hindi ko magagamot ng doktor kung hindi maaminin kung ano yung masakit sa iyo, kung ano yung painful sa iyo. So, ganoon din sa Panginoon. Sabi ng Psalms 39:2-3, I kept very quiet, but I became even more upset. I became very angry inside, and as I thought about it, my anger burned. So, habang tinatago daw natin yung galit natin o yung ating mga emotional hurts, mas lalo lang tayo nasasaktan. Sabi nga, maaari mong ito'y pinapigilan sa iyong loob, pero ito'y lalabas at lalabas. Maaaring magkaroon ka ng stomach pain, magkaroon ka ng mga bagay na talagang in one way or another ito'y lalabas
sa iyong mga actuations and all that, malalaman na meron talagang problema sa iyong puso. So you might as well deal with it, di ba? So reveal your hurt. Reveal your hurt. Saan mo kanina mo i-reveal yung hurt mo? Tatlong tao pwede mong ipag-reveal yan. Number one ay be honest with God. Of course, you must be honest with God na talagang dahil wala naman talagang tayong matatago kay Lord, di ba? Talagang namang siya ay nakakaalam ng lahat ng ating mga sitwasyon sa buhay, at ito ay dapat natin talagang aminin right before Him. Okay, so be honest with God. And of course, be honest with yourself. Di ba? Kailangan talagang ikaw ay maging honest sa sarili mo na alam mo na merong something is wrong. Yung in denial talaga, kahit sa physical, alam natin na hindi nakakatulong yan. We've seen that, na talagang kapag dinideny mo na walang sakit, na walang pain, hindi ka nagagamot. Pero kung aminin mo kung ano yung mga pain mo, ano yung mga sugat mo sa sarili mo, then that will be start of healing. And then pangatlo, you can be honest with somebody na you can trust. Hindi man lahat kailangan ng tao, pero somebody that you need to tell to. Hindi pwede talagang hindi makaalam. You need somebody to listen to you. Talagang we need confident, diba? Sabi nga, I need somebody to share, diba? So we need to find that person that can help you, na hindi ka judge, hindi ka tutulungan ka, at hindi ka basta-basta parang pababa ang tingin sa iyo, kundi he will just be there to strengthen you and to help you. So 3 people that you need to deal your hurts. Yourself, our God, and of course with another person. So, and after that, of course, kapag na-reveal mo na ang heart mo, and dapat mong i-release. You release your heart. Sabi nga ng Psalms 32:3, when I kept things to myself, I felt weak deep inside me. I moaned all day long. I have felt that way in so many times na kapag hindi ko ma-stress, lalo yung aking emotional hurt na pinagdaanan, talagang pag wala pa sabihin, I'll just cry. Ang hirap. We just have to go to God and also go to a person that can help you. And also, for us na mga strong enough, at least be sensitive to the hurts of others, di ba? Yung kamustahin lang sila, and be there for them whenever you need it, just to listen, not to judge a person, but to really be parang a shoulder to cry on somehow. So reveal your heart, and then of course number two step is release those who have hurt me. Yan, palayain mo yung mga nakasakit sa iyo. Na i-release mo yung mga hurts din. Release mo yung mga tao na nakasakit, dahil nga alam natin na mahirap itong gawin, because kapag ikaw ay nasaktan ng mga tao sa paligid mo o mga bagay sa paligid mo, one of the most difficult decision na gagawin mo ay ano ba gusto mo? Ikaw ay gumaling o gusto mong gumante? Diba? Gusto mong nagalit ka ba sa mundo? Sa pinakamahirap na decision nga ay yung ikaw ay gusto mo bang gumaling o gumante? Pero alam natin, kapag ikaw ay gumagante, mas lalo ka lang masasaktan. Ang mas nais natin ay tayo po ay gumaling. So in other words, forgiveness is a requirement for us to be healed. Na tayo magpagaling magpatawad sa mga tao na nakasakit sa atin, no matter how much you have been hurt by others, because dahil wala naman tayong dalang pagmamalaki, dahil nga tayo lang din ay bunga ng kabutihan ng Diyos na pinatawad tayo habang tayo ay makasalanan pa. So we must release those who have hurt us just as God has released His forgiveness to us. Sabi po ng Romans 5:8, it was while we were still sinners that Christ died for us. Na habang tayo makasalanan pa, hindi pa tayo humingi ng tawad, pero pinatawad na tayo ng Panginoon. And everyone say, Amen, Amen. Kaya nga, ang dapat natin gawin ay alisin talagang release yung lahat ng bitterness. Sabi sa Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger, growling, and slander,
Along with every form of malice, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, kailangan talaga kailangan talaga ay magpatawad tayo. Pag ang pagpapatawad ba ay ang ibig sabihin nito ay kinalimutan mo na yung ginawa sa iyo ng parang binaliwala mo na yung ang pagpapatawad po ba ay ibig sabihin nito ay baliwala na yung ginawa ng mga tao sa atin na talagang parang wala ng justice or something like that. Ang Diyos naman alam natin sabi ng Bible, lahat ng daw ng iniyak natin ay tinabi niya. There will be a time of reckoning sa lahat ng ating mga pasakit. Pinatawad natin ang tao pero ang ibig sabihin din nito ay hindi basta natin binaliwala yung sakit na naramdaman mo, because God kept our tears in the battle. Sabi ng Psalms 56 verse 8. Sabi po ng Psalms 56 verse 8, you have kept a record of my tears. Wow. So there will be time na lahat ng talagang pagsusulit natin, kaya nga sabi ng Romans 12:17 to 19 never pay back evil for evil, never avenge yourselves. Huwag kang makigante. Leave that to God, for He has said that He will repay those who deserve it. Don't take the law into your own hands. Yan, di ba? So alam natin na God has His way. Don't take it for ourselves. Si Lord ang bahala para sa anumang mga pasakit na dinulot sa atin ng ibang tao. But for us, our job is to forgive people, release those who have hurt us. Amen. So mahirap ang gawin yan, pero magagawa natin yan sa biyaya ng Panginoon. At paano natin magagawa yan? So ipangatlong bagay na dapat natin gawin is para tayo po maka-overcome sa emotional hurt natin. Kasi nga, ang dami natin mga emotional bandages about our past, about the way people think about us. Kasi sabi nga nila, kung ano yung pag-iisip mo sa sarili mo, ay kung ano yung iniisip ng tao sa iyo. Ano yung iniisip ng mga pinakamahalagang tao sa iyo. So kapag ang mga magulang natin, for example, iniisip ko na ikaw ay walang kwenta, etc., that is the way you think about yourself. And that really stuck in your heart. Sabi nga, emotional hurts ay mas mahirap gumaling kaysa sa mga physical hurts. Mga physical hurts sandali lang, gagaling na yan gamot-gamot lang. Pero yung mga emotional hurts, it takes years, decades. Talagang matanda na, nandun pa rin. Kaya kailangan talagang magkaroon ng pagbabago sa ating kaisipan. So number 3 that we need to do is to replace old lies with God's truth. Palitan natin ang mga lumang kasinungalingan ng mga katotohanan ng Diyos. So let God transform you into a new person by changing the way you think. Yung hindi katulad ng ating pag-isipan napag-usapan about sa mental health, di ba? Hindi kadalasan yung ating mga pag-iisip ay hindi talaga totoo. Di ba? Kailangan dito ay ma-filter ng katotohanan ng Diyos. Si Jesus nga di ba, tayo minsan nahihiya tayo sa ating sarili, pero sabi ng Bible, si Jesus ay hindi siya nahihiya na tawagin tayong mga brothers and sisters. Wow! Jesus who makes people holy, and all those who are made holy have the same Father. That is why Jesus isn't ashamed to call them brothers and sisters. Hindi siya nahiyang tawagin kang kapatid. Diba? So, kaya tulad sinabi ko, ang nakaka-apekto sa ulo ng ating pagkaisip sa ating sarili ay yung pag-iisip ng ibang tao sa atin, lalo na yung mga halagang tao sa atin. Ito na lang isipin mo, kung paano ka iniisip ng Panginoong Hesus, kung paano ka kinikilala ng Panginoong Hesus. At sabi ng Bible, hindi siya nahihiya na tawagin kanyang kapatid. Hindi siya nahihiya na tawagin kanyang anak. Amen? Wow! Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon with that. Diba? May palakpakan pa. Amen. So, talagang, sabihin talagang importante na mabago ang ating pag-isip with the way how God thinks about us, not what we think about ourselves, or even how others think about ourselves. If you want to change the way you feel about your life, you have to change the way you think your life. So replace old lies with God's truths. Kung nais mong baguhin ang nararamdaman mo tungkol sa iyong buhay, kailangan mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo sa iyong buhay. Ito ay dapat mong palitan ang mga lumang kasinungalingan ng mga katotohanan ng Diyos. So isipin mo yung mga sinabi ng Diyos kung sino ka. Sa Ephesians 1, napakatindi po ng revelation about that. Kung ano yung sino tayo sa harapan ng Panginoon. And that will help us to be
healed emotionally. Amen. If you know that God is the one is backing us up and thinking so highly about ourselves because He has bought us with His blood. Precious tayo before God. And therefore, you can really redeem whatever emotional hurts, emotional wounds, emotional bandages you are going through. And the Lord can deliver you from that. And everyone say, Amen, Amen. So, at pang-apat na dapat natin gawin ay to refocus on the future. Yan. Refocus on the future. Paano natin gagawin yan? Una, of course, pray to God for healing. Diba? Pray to God for inner healing, for healing the wounds, healing of the memories. Talagang paalisin natin yan sa Panginoon. Alam natin na in the presence of God that can happen. And then fill your mind with the Word of God, with music, with worship, and then focus on the future. Na talagang kapag ito ay ginawa natin sa ating sarili, then we can have a better outlook in life. Sabi po ng Job 11:13-16, put your heart right, reach out to God, face the world again, firm and courageous. Wow! So, di ba? Dapat nating itama ang ating mga puso at talagang ito natin sa Diyos at i-give up natin yung mga bad memories na meron tayo. Sabi pa doon, ano yung pangako ng Diyos kapag ginawa natin yun, sabi ng Bible. Sabi dito, then all your troubles will fade from your memory like floods that are past and remembered no more. Wow! So kapag tinama natin ang ating puso at tayo tumawa sa Diyos at harapin natin ang mundo muli, then lahat daw ng ating mga bad memories, lahat ng ating mga troubles will fade from our memory at ito ay hindi na makaka-apekto pa sa atin. At all of us need some kind of that healing upang talaga tayo maka-move forward. Dahil minsan talaga yung mga nakaraan na hindi natin ma-overcome ang siyang nagpapabagal ng ating pagtakbo sa buhay. Tandaan po natin that your past is not your future. The old you is not the new you. Amen? So, alam natin na mayroong mas binagawa ang mas magandang bago ang Panginoon sa ating buhay. Kaya sabi pa ng Proverbs 4:25, look straight ahead with honest confidence. Don't hang your head in shame. Wow. We all need that. Na talagang be confident that God is for you. God is proud of you. God is always there for you. Kaya nga you can walk in this life confidently. Yung mga hurts natin, yung mga emotional wounds natin ay bigyan natin sa Diyos, then we can walk confidently for the future. Ayun ang apat na bagay na dapat natin gawin. So na una ay reveal your hurt. Pangalawa, release those who have hurt you. Pangatlo is replace old lies with God's truths. At pang-apat, refocus on the future. At pang-lima, para talagang matunayan na talaga naging malaya na sa emotional healing that will complete your emotional healing is to reach out to help others. Umabot upang makatulong sa iba. God wants to redeem your pain. He wants to use your experience to help others, to help other people. That's what ministry is all about. So, kung ano man ang pinagdaanan mo, pwedeng gamitin pala ng Diyos yan upang maging blessing sa iba. Kahit na sa tingin mo pangit ang nakaraan, pangit na alaala, mga kasalanan, mga wounds, mga hurts, pero kung pag ito pinaayos mo sa Panginoon at pinagaling ng Panginoon, then even those bad experiences ay pwedeng gamitin ng Diyos para maging pagkapala sa iba. And that is what we call ministry. Amen. God comforts us every time we have trouble. So when others have trouble, we can comfort them with the same comfort God gives us. Katulad nga po ng naranasan ng inyong lingkod na ngayon po ay talagang dumaan sa matinding grief, di ba po? Talagang and I salamat sa Diyos because
siya ay sumama sa akin, talagang pinalakas niya ako, at kung ako yung pinalakas niya, then I can strengthen others na maaaring dumadaan din sa ganitong pagsubok ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, o mga pains na, anumang pains na pinagdadaanan natin. Kaya the Lord is so true to His promises na He will never leave us and He will never forsake us. And everyone say, Amen and Amen. So when someone becomes a Christian, tandaan po natin, he becomes a brand new person inside. Yan, mababago lahat. He is not the same anymore. A new life has begun. 2 Corinthians 5:17. So sa umagang sa oras to ay talagang yung 5 bagay na yan, para tayo po ay gumaling, ay wag mo nating kalimutan. Gawin po natin na talagang steps for our emotional healing. Reveal your heart, be honest with yourself, with God, and with another person, and then release others who have hurt you, and then replace old lies with God's truths, and then refocus your mind to the future, and then reach out to help others. So this time, let's pray. I pray na God will heal any wounds na meron ka ngayon, at talagang maging honest ka lang sa Panginoon, and the Lord will just touch you. And be willing to share it to others as you discuss it with your fellow believers. Let's pray. Father God, salamat po sa oras na to. Salamat po sa lesson na to na emotional health, that you wanted for us to be emotionally healthy. Lord, I pray kung ano man ang mga wounds, ano mga hurts na nakasakit sa amin, Lord, right now ay aming sinusuko sa ito, Panginoon. Pagalingin mo po ang aming mga puso, aming mga kaisipan, aming mga memories from the past, Lord. I pray that you will just touch us, Lord. Help us to forgive people, and help us to ask forgiveness also, O God, and help us to really be released from any hurts, from any brokenness that we have been carrying all along, O God, in our lives. Salamat po, Panginoon, dahil there's healing, Lord, there's rest, there's forgiveness in you, O God. And kung paano kami pinatawad, magpatawad din po kami sa iba, at mag-release ng forgiveness, mag-release din ng emotional healing sa bawat isa, Panginoon. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo. Pagpalay mo po ang bawat isa sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Enjoy the discussion, and see you next session.